Mataas ang kabog ng dibdib ni Yana de la Cruz habang pumapasok sa grand ballroom ng hotel. Ang malakas na tugtog mula sa iye at ang halakhakan ng mga dating kaklase ay tila nagpapabilis lalo sa tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang palad, kahit gaano pa katibay ang hawak niya sa kanyang sling bag. 32 taong gulang na siya, ngunit sa loob ng silid na ito, parang bumalik siya sa edad 16. Parang narinig niyang muli ang hagikikan ng mga kaklase niya. Ang masakit na alaala na ilang taon na niyang pilit tinatabunan ay handa nang bumalik at lumamon sa kanya. Yana! Isang mainit na yakap ang bumalot sa kanya. Si Isabel Bel Castro, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Tanging si Bel lang ang dahilan kung bakit siya naroon. Kung hindi dahil sa paulit-ulit nitong pag-aya, mas gugustuhin pa niyang magkulong sa apartment at manood ng drama. Belle, akala ko hindi ka na darating, sagot ni Anya, pilit mumingiti. Pero ang mga mata niya ay patuloy na sumusuri sa paligid, umaasa na hindi makita ang mukha na matagal na niyang iniiwasan. Naku, syempre naman. Hindi pwedeng wala ako dito sa reunion natin. At saka, nandito ka na rin lang, sabi ni Belle, hinila siya papasok. Halika, magkwentuhan tayo. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Anya ang mga matang nakatingin sa kanya. May mga bumubulong, may mga nagtataka. Alam niya, hindi lang ang pagiging dalaga niya ang pinag-uusapan nila. Mas malalim pa doon. Ang sugat na iniwan ni Marco Reyes. Ang kahihiyan na halos lumamon sa kanya. Ang dahilan kung bakit, sa edad na ito, wala pa rin siyang kasintahan, hindi pa nakararanas ng halik, niyakap. Isang malamig na tinig ang nagpatindig ng balahibo niya. Look what the cat dragged in. Virginia de la Cruz. Or is it Verd pa rin? Napako si Anya sa kinatatayuan. Ang tinig na yon. Ang boses na nagpaparamdam sa kanya ng kaba at takot sa loob ng maraming taon. Kahit hindi siya lumingon, alam niyang nandoon siya. Si Marco Reyes. Mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang matangkad na figura ni Marco na papalapit. Ang kanyang ngisi ay kasing nakakainis pa rin ng dati. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pangungutya. Marco, tanging nasabi ni Belle, halatang nagpipigil ng galit. Ngumisi si Marco. Oh, Belle, you're still friends with her. Kala ko, lumala na ang standards mo. Direkta siyang tumingin kay Anya na ngayon ay napayuko. So, Virg, how's life? Still the lonely, bookworm girl? Still no boyfriend? Or, should I say, still no kiss? Naku, I bet you don't even know how to flirt. Naramdaman ni Anya na parang may nagdudurog sa kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon. Ang parehong mga salita na ginamit niya noong high school bago siya ipinahiya sa harap ng buong campus. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ang pagiging sentro ng katatawanan. Hindi siya makahinga. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho. Marco, sapat na, sigaw ni Belle. Pero hindi pinansin ni Marco si Belle. Tumalikod siya at sumigaw para marinig ng lahat. Guess what, guys? Our very own Miss Congeniality here, Virginia de la Cruz, is still untouched. Can you believe it? 32 years old and never been kissed. That bet I made? I won that fair and square. Huminto ang tugtog. Natahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatingin kay Anya. Ang mga bulong-bulungan ay nagiging malakas na hagikikan. Nanginginig ang buong katawan ni Anya. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa. Pakiramdam niya, bumalik siya sa araw na iyon, nakatayo sa harap ng maraming tao, basang-basa, at ang puso ay durg na durg. Ano ba, Marco? Walang hiya ka, sigaw ni Anya, kasabay ng pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang hapdi ng lalamunan. Pero bago pa siya makasagot o makatakas, isang matigas na tinig ang bumasag sa katahimikan. Isang tinig na puno ng otoridad na nagpatahimik sa lahat. Tama na, Marco. I think you've said enough. Isang matangkad na figura ang lumitaw sa likod ni Anya. Amoy kologn, malakas ang presensya. Tila naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Lumingon si Marco, handang magsungit, ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang nagsalita. Ang ngisi niya ay biglang nawala, napalitan ng takot. Si Enrique Kiko Alonzo. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Marco. Sir Enrique? Anong ginagawa ninyo rito?
Hindi pinansin ni Kiko ang tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matalim. Naglakad siya palapit kay Anya, at sa isang galaw na nagpakilabot sa lahat, inakbayan niya si Anya. Ang init ng braso niya ay tila nagbigay ng konting lakas kay Anya. Pagkatapos, direkta siyang tumingin kay Marco, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Marco, si Anya de la Cruz ay hindi lang basta isang dating kaklase. Si Anya ang asawa ko. Nagulat ang lahat. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng malakas na hiyawan at usapan. Si Anya mismo ay nanlalaki ang mga mata, halos hindi makahinga. Asawa? Paano? Kailan? Nagpatuloy si Kiko, hindi inalis ang tingin kay Marco. At Marco, hindi lang sa pagiging bastos at walang modo ang problema mo. May mas malaki kang problema. Ibinaba ni Kiko ang kanyang braso mula sa balikat ni Anya at kinuha ang kanyang telepono. Isang video ang ipinapakita niya sa projector ng hotel na biglang lumabas sa screen. Isa-isa, ipinakita niya ang mga dokumento, mga bank statements, at mga transaksyon. Ito ang mga ebidensya ng iyong mga ginawa, Marco. Ang pagnanakaw mo sa pondo ng aming kumpanya, ang pandaraya mo sa aming kliyente, at ang paggamit mo ng posisyon mo para makuha ang mga impormasyon ng mga empleyado namin para sa sarili mong kapakanan. Bawat salita ni Kiko ay tila isang martilyo na tumatama sa ulo ni Marco. Namutla si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi, sir. Hindi po totoo yan. Frame up po yan. Oh, it's very real, Marco, tugon ni Kiko, malamig pa rin ang tinig. At kasama sa mga ebidensyang yan, ang mga biktima ng iyong panloloko, kabilang na ang dati mong kasintahan na niloko mo ang pera. Your little bet with Anya here. It's just a small part of your pattern of preying on vulnerable women. Hindi ka lang bastos. Isa kang magnanakaw at manloloko. Biglang lumitaw ang mga security guard na noon ay tinawagan na pala ni Kiko. Walang kalaban-laban si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Nagpumiglas siya, ngunit mahigpit ang hawak ng mga security guard. Wala kang alam. Magbabayad ka. Magbabayad kayong lahat, sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom. Ang kanyang tinig ay nawala sa gitna ng usapan at gulat ng mga tao. Muling natahimik ang silid. Lahat ay nakatingin kay Anya. Ang mga bulong-bulungan ngayon ay hindi nakatatawanan, kundi pagtataka at pagkalito. Naramdaman ni Anya na ang lahat ng enerhiya ay naubos mula sa kanya. Ang relief ay lumalaban sa kahihiyan at pagkalito. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakasentro sa kanya. Biglang lumingon si Kiko kay Anya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y matalim at walang emosyon, ay ngayon ay may kakaibang kinang. Isang halo ng pagkabahala at pagtatanong. Inilapit niya ang mukha sa tainga ni Anya, ang kanyang tinig ay isang halos hindi marinig na bulong, tanging si Anya lang ang nakarinig. Handa ka na bang harapin ang lahat, Anya? Naiwan si Anya na nakatayo, tulala. Ang nakabibinging katahimikan pagkaalis ni Marco, at ang sumunod na bulong-bulungan ng mga dating kaklase ay mas masakit pa sa mga pangungutya ni Marco. Pakiramdam niya, siya pa rin ang sentro ng atensyon, pero ngayon, hindi na lang siya ang hindi pa nakakaranas ng halik. Siya na rin ang babaeng misteryosong kasal sa isang na biglang sumulpot mula sa kawalan. Ang kahihiyan ay mas matindi kaysa kailanman. Anya! Yana! Naramdaman niya ang kamay ni Belle na humahawak sa kanyang braso. Halika, lumabas muna tayo dito. Ang dami nang nakatingin. Parang robot na sumunod si Anya. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ang kanyang paningin ay malabo sa luha na kanina pa niya pinipigilan. Lumabas sila sa ballroom at dumiretso sa payapa at malamig na lobby. Ang malalaking chandeliers at mamahaling carpet ay tila nagpapaliit sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong ni Belle, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Anya. Nilingon niya ang best friend niya, pero ang isip niya ay lumilipad. Sino ang lalaking iyon? Enrique Alonzo. Siya. Asawa. Bakit niya ginawa yon? Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Yana, sumagot ka naman. Alam kong nabigla ka, dagdag ni Belle. Ano yon, Belle? Mahinang tanong ni Anya, ang boses niya ay basag. Anong nangyari? Sino siya? Bakit niya ginawa yon? Bumuntong hininga si Belle. Siya si Enrique Alonzo. Kuya ko.
Half-brother ko. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Kuya mo. Paano? Hindi mo naman nababanggit na may kuya ka. Long story, Yana. Hindi kami lumaki ng magkasama. Pero ngayon lang din kami nagkakasama uli dahil may importanteng bagay kaming inaasikaso. Siya yung CEO ng Alonzo Group. At saka matagal na niya kasing hinuhuli si Marco. Isa si Marco sa mga top executives ng kumpanya namin pero niloloko niya ang kumpanya. Kaya ganun? Kaya siya biglang sumulpot at ipinahiya si Marco. Tanong ni Anya, ang boses niya ay puno ng pagdududa. Ginawa niya yon para lang mahuli si Marco at nagkataon lang na nandoon ako. Hindi lang yon, Yana, mabilis na sagot ni Belle. Nandoon din siya para sa'yo. Narinig niyang nandoon si Marco at alam niyang gagawa ng eksena si Marco. Kaya sinundan ka niya. Hindi maproseso ni Anya ang sinabi ni Belle. Para sa kanya, ang buong bagay ay isang palabas. Isang malaking palabas na ginamit siya. Kung paanong ginamit siya ni Marco noon. Ang kanyang puso ay nanakit muli. Ang pakiramdam ng pagiging biktima. Ang pagiging sunod-sunuran. Kaya nga sinadya niya ang lahat. Pati ang pagsabi na asawa niya ako, bulong ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanunubig muli. Ginamit niya ako para lang mas maging kapanipaniwala ang palabas niya. Hindi ganyan, Yana. Siyempre, kailangan niya ng magandang dahilan para ipahiya si Marco ng ganoon. Mas may bigat kung kasama ka. At isa pa, gusto kanyang protektahan. Alam niya ang ginawa sa iyo ni Marco noon. Hindi umimik si Anya. Protektahan? O gamitin? Sa kanyang isip, walang pinagkaiba. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Bumalik ang mga alaala. Ang high school. Ang araw na yon. Ang pustahan. Si Miguel. O, Marco. Ang pagtawa ng mga kaklase niya. Ang mga mapanuksong salita. Ang sakit. Ang napakaraming sakit. Mula noon, binitawan niya ang lahat ng pag-asa sa pag-ibig. Ni minsan, hindi siya naglakas loob na magtiwala. Ni minsan, hindi niya pinayagan ang sarili na maging mahina. Nagtayo siya ng matataas na pader sa paligid niya at ipinangako sa sarili na hindi na siya kailanman magpapakita ng kahinaan, lalo na sa mga lalaki. Naglakad siya palayo kay Belle patungo sa labas. Kailangan ko nang umuwi. Pero, Yana, gusto ka sanang makausap ni Kuya Kiko, tawag ni Belle. Para explain ang lahat. Humarap si Anya, ang mga mata ay puno ng galit na hindi niya maintindihan. Galit sa sitwasyon, galit kay Marco, at ngayon, galit din kay Kiko. Wala na siyang dapat i-explain. Alam ko na ang lahat. Ginamit niya lang ako. Lumabas siya ng hotel, ang malamig na hangin ng Maynila ay tila hindi sapat upang palamigin ang galit at kahihiyan sa kanyang dibdib. Sumakay siya ng taxi at sinabi ang address ng kanyang apartment. Nang makauwi, dumiretso siya sa kanyang silid. Hinubad niya ang kanyang eleganteng dress at isinumbat ang sarili sa kumot. Hindi niya kailanman inakala na ang isang high school reunion ay magiging ganito kalala. Akala niya matatag na siya. Akala niya nakalimutan na niya si Marco. Pero isang iglap lang, bumalik ang lahat. At ngayon, may panibagong lalaki na nagulo sa kanyang buhay. Isang lalaking nagpakilalang asawa niya. Isang lalaking nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang kaba, hindi lang sa takot, kundi sa isang hindi maintindihang dahilan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Sino kaya ito? Baka si Marco. Baka may iba pa siyang balak gawin. Pero sa isang iglap, nagbago ang isip niya. Ang pag-uusisa ay mas malakas kaysa sa takot. Binuksan niya ang text message. From Positibo 639 rarararararara. Subject, Kiko Alonzo. Yana, it's Kiko. Kailangan nating mag-usap. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Please, give me a chance to explain. This is more complicated than you think. Let's meet tomorrow. Maghintay ka sa tawag ko. Ang mga mata ni Anya ay nanlaki. Si Kiko. Ang lalaking nagpakilalang asawa niya. Ang lalaking biglang sumulpot sa kanyang buhay. This is more complicated than you think. Ulit niya sa isip ang huling linya ng mensahe. Hindi niya maintindihan ang halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Galit. Kahihiyan. Takot.
Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may bahagi ng kanyang sarili na nagtataka, na gustong malaman ang katotohanan. Gustong marinig ang paliwanag. Napatulala siya sa screen ng kanyang cellphone. Alam niya sa sarili niyang hindi niya gustong makita si Kiko. Hindi niya gustong marinig ang paliwanag niya. Gusto lang niyang maglaho ang lahat, kalimutan ang gabing ito. Pero naramdaman niya ang isang panghihilig sa kanyang kalooban. Isang bahagi ng kanyang sarili na, sa kabila ng lahat ng sakit at takot, ay tila na intriga sa misteryosong si. Napabuntong hininga si Anya. Napagtanto niya na, kahit paanong gawin niya, hindi na niya pwedeng takasan ang lalaking ito. Hindi na siya makakatakas sa sitwasyong ito. Sadyang hinila na siya sa loob ng isang laro na hindi niya inakala na kabilang siya. Hindi niya ito magugustuhan pero kailangan niyang harapin. Kalmado si Enrique Kiko Alonzo habang nakaupo sa executive office niya sa Alonzo Group. Ang tanawin ng umaga sa Manila Skyline mula sa ika-50 palapag ay tila nagpapahinahon sa isip, ngunit sa kalooban niya, abala ang kanyang utak sa pagplano. Isa-isang binabalikan niya ang mga pangyayari kagabi. Ang pagpasok niya sa ballroom, ang mukha ni Marco Reyes na puno ng pagkabigla at takot, at ang pagtaas ng tinig ni Anya nang ipahiya siya ni Marco. Ang pagtawag kay Anya na asawa ay isang spur-of-the-moment decision, isang strategic move para mas maging malakas ang impact ng pagpapakita niya sa katiwalian ni Marco. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Anya, ang takot, ang matinding kahihiyan, at ang luha, naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib. Hindi ito karaniwan. Siya ay isang siye, sanay sa negosyo, sa pagiging praktikal. Emosyon ay kalaban sa larangang ito. Ngunit ang sakit sa mga mata ni Anya ay hindi niya kayang baliwalain. Sir Enrique. Ang boses ni Sarah, ang kanyang executive assistant, ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kumusta po ang reunion niyo kagabi? May bahid ng pagtataka sa boses nito. Maraming balita tungkol sa nangyari. Magulo, maikling sagot ni Kiko. Nakakahiya. Naitapon na si Marco Reyes. Siguraduhin mong nakaharap na ang legal team natin sa kaso niya. Gusto kong makulong yan. Opo, sir. Ginagawa na po namin. Saglit na tumigil si Sarah. May tawag po pala mula kay Emma Isabel Castro. Naghihintay po sa linya. Sige, ikonekta mo. Kuya. Bakit hindi ka na nagpaalam kay Yana kagabi? Bungad ni Belle halatang nag-aalala. Nag-walk out siya. Nagalit. Akala niya ginamit mo lang siya. Alam ko, sagot ni Kiko mahinahon. Kaya ko siya gustong makausap. Kailangan niyang malaman ang buong detalye. Pero kuya, sige na. Maawa ka kay Yana. Trauma ang pinagdaanan niya dahil kay Marco. Ni minsan, hindi yan nagka-boyfriend. Hindi niya alam kung paano magtiwala. Kung gagamitin mo siya, mas masisira siya. May panunumbat sa boses ni Belle. Hindi ko siya ginagamit, Belle, giit ni Kiko. Pinoprotektahan ko siya. At saka, kailangan ko siyang makausap. Bukas na bukas ang kaso ni Marco. Gusto kong makuha ang buong testimonya niya. Hindi lang dahil sa kumpanya, kundi para na rin sa kanya. Sige, kuya. Pero ako na ang bahala kay Yana. Susubukan kong kausapin siya. Kapag hindi siya pumayag, ako na ang bahala, pakiusap ni Belle. Hindi, Belle. Ako ang kakausap sa kanya. Send her a number if she doesn't have it yet. Tatawagan ko siya, giit ni Kiko. Napakadelikado ng sitwasyon niya ngayon. Si Marco ay hindi titigil hanggat hindi siya nakakaganti. Naramdaman ni Kiko na nag-aalangan si Belle, ngunit sa huli, pumayag din ito. Matapos ang tawag, tiningnan ni Kiko ang contact number ni Anya na ibinigay ni Sarah. Nag-type siya ng isang maikling mensahe, tulad ng ginawa niya kagabi. Kailangan niyang makipagkita kay Anya. Kailangan niyang maging malinaw sa kanya ang lahat. Agad na tumunog ang telepono niya. Si Anya. Nagulat si Kiko. Hindi niya inaasahang sasagot ito ng ganito kabilis. Hello. Ang boses ni Anya ay nag-aalinlangan, halatang may halo pang galit. Anya, si Kiko ito, sabi niya, tinig na puno ng otoridad, ngunit may bahid ng pagkalma. Kailangan nating mag-usap. Ngayon. Wala na tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Anya. Ginamit mo lang ako. Hindi yan ang buong kwento, Anya. Alam kong nabigla ka, at naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang ginawa ko ay hindi lang para sa akin.
Para din ito sa'yo. At sa'yo rin manggagaling ang huling piraso para tuluyan nating malabanan si Marco, paliwanag ni Kiko. Kung hindi ka susunod, maaaring mas malala pa ang mangyari. Marco is dangerous. And he's coming for you. Naramdaman ni Kiko ang pag-aalinlangan ni Anya sa kabilang linya. Alam niyang tama siya. Alam niyang natatakot si Anya. Saan? Mahinang tanong ni Anya. Iminungkahi ni Kiko ang isang tahimik na calf na hindi gaanong abala. Makalipas ang isang oras, nakita ni Kiko si Anya na nakaupo sa isang sulok, nakayuko. Paglapit niya, nakita niya ang maganitong mata. Halatang umiyak ito ng husto. Salamat sa pagpunta, panimula ni Kiko, na upo sa harap niya. Hindi umimik si Anya. Direkta itong tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagdududa. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Bakit kailangan mong sabihin na asawa mo ako? Para protektahan ka, Anya. At para sirain si Marco, nang tuluyan, prangkang sagot ni Kiko. Si Marco Reyes ay hindi lang isang simpleng tiwali. Isa siyang sistematikong manloloko. Ang pagpapahiya niya sa iyo noon ay isang bahagi lang ng kanyang pattern. Pinag-aaralan niya ang mga kahinaan ng tao at ginagamit niya iyon laban sa kanila. Ang kumpanya namin ay isa sa mga huling biktima niya. Matagal na namin siyang hinuhuli at ang reunion kagabi ay ang perfect timing para ilabas ang lahat. At ginamit mo ako, tanong ni Anya, may bahid ng sakit sa boses. Sa tingin ko, itinulak ka ni Marco sa isang sulok na wala kang ibang mapagpipilian, Anya, paliwanag ni Kiko, ang kanyang tinig ay naging mas malumanay. Alam kong masakit ang nakaraan. Pero ang pagpapakita ko bilang asawa mo ay hindi lang para sa palabas. Ito ay isang kalasad. Si Marco ay gaganti. Kapag natanggal ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kahihiyan ang magtutulak sa kanya na gawin ang mas masahol pa. Kung mag-isa ka, mas madali kang target. Inilabas ni Kiko ang kanyang tablet at ipinakita kay Anya ang mga impormasyon tungkol kay Marco. Mga kaso ng panloloko sa ibang babae, mga illegal transaction. Ang pattern ay malinaw. Si Marco ay isang predatoryong individual. Kaya, Anya, kailangan natin itong ipagpatuloy. Ang pagpapanggap na mag-asawa tayo, sabi ni Kiko, direkta ang tingin sa kanya. Para may bigat ang kaso laban sa kanya. Para maging mas mahirap para sa kanya na gamitin ang mga loopholes. At para mas maging ligtas ka. Kung makikita niyang may kasama kang malakas, mas magdadalawang isip siya. Napabuntong hininga si Anya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kasal? Gaano katagal? Anong ibig sabihin nito sa buhay ko? Hindi ko alam, hindi ko kaya. Ni minsan, hindi ko naranasan ang ganyan. Hindi ko kakayanin. Napansin ni Kiko ang panginginig ng boses ni Anya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ito ang kanyang fatal flaw, ang kanyang malalim na takot at kawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil sa trauma. Pero nakita rin niya ang paglaban sa mga mata nito. Ang pagnanais na maging malaya mula sa anino ni Marco. Hindi ito habang buhay, Anya. Just until Marco is fully dealt with, legally and otherwise. A few months, maybe. Walang physical intimacy, walang expectations. It's strictly a professional arrangement, paliwanag ni Kiko, mabilis na naglagay ng mga limitasyon. Para makakuha tayo ng hustisya. Para makalaya ka. At ano ang kapalit, tanong ni Anya, medyo matatag na ang tinig. Anong makukuha ko bukod sa hindi ako laging binubuli? Ngumiti si Kiko ng tipid. Kapayapaan. Kalayaan mula sa anino ni Marco. At ang seguridad na hindi ka na niya kailanman magagawang saktan. I will ensure that he pays for everything he did. And you will be safe. Tiningnan siya ni Anya ng matagal. Tila pinag-aralan ang bawat galaw niya, ang bawat salita niya. Sa huli, huminga siya ng malalim. Sige, mahinang sagot ni Anya. Pumapayag ako. Pero may mga kondisyon ako. Ano yon? Tanong ni Kiko, bahagyang nagulat. Una, hindi ko gusto ang public appearances na hindi naman kailangan. Ikalawa, walang sinuman ang kailangang malaman ang tungkol sa totoong setup natin. Ikatlo, kung may gagawin kang hindi ko gusto, o kung may gagawin kang makakasakit sa akin, atras ako. Ikalima, walang mali siya. Walang Nag-alinlangan si Anya. Walang anumang bagay na personal. Trabaho lang. Kailanman ay hindi dapat magkaroon ng pakiramdam na higit pa rito.
Ika-4, itunuloy ni Kiko, nang walang pag-aalinlangan, susundin mo ang lahat ng legal advice na ibibigay ko at ng team ko. At ika-5, kapag tapos na ang lahat, hindi na tayo magkakakitaan. Magiging malaya na ang lahat. Tumango si Anya. Ang mga kondisyon niya ay malinaw. Ang kanyang pagtitiwala ay babasagin pa rin, ngunit mayroon siyang pag-asa sa ilalim ng lahat. Sige, sabi ni Kiko, inabot ang kamay niya. Deal. Inabot ni Anya ang kamay niya, at nang maglapat ang kanilang mga palad, naramdaman ni Kiko ang lamig ng balat nito. Ang mga kamay nito ay nanginginig pa rin. Pero sa mga mata nito, nakita niya ang isang kindi ng determinasyon. Isang liwanag na pilit lumalaban sa kanyang takot. Habang nagpaalam si Anya at lumabas ng cafe, naramdaman ni Kiko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Mayroong isang bagay tungkol kay Anya na mas malalim. Ang kanyang fragility. Ang kanyang natatanging kalungkutan. At ang kanyang lakas na pilit niyang tinatago. Sumandal si Kiko sa kanyang upuan, nag-isip. Si Marco Reyes ay hindi lang basta isang kasong legal. Siya ay isang sugat sa maraming buhay. At sa kaso ni Anya, ang sugat ay hindi pa naghihilom. Ang kasunduang ito ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng hustisya. Ito ay tungkol din sa pagpapagaling. Isang proseso na hindi niya inakala na kasali siya. Alam niyang ang deal na ito ay hindi magiging simple. Ang kanyang buhay, na dati ay puro logic at negosyo, ay biglang nagkaroon ng hindi inaasahang emosyonal na komplikasyon. Araw-araw, parang isang malaking pagtatanghal ang buhay ni Anya, Yana de la Cruz. Ang kanyang kasunduan kay Kiko ay nagsimula na. Ito ang unang linggo ng kanilang peking kasal, at bawat segundo ay puno ng pagkailang at pagdududa. Ang pakiramdam na may kailangan siyang patunayan, na kailangan niyang umarte bilang isang asawa, ay nakakapagod. Unang pampublikong appearance nila bilang imag-asawa, ay isang charity gala na inorganisa ng kumpanya ni Kiko. Suot ni Anya ang isang simpleng, ngunit eleganteng navy blue gown, na pinili ni Belle para sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa grand ballroom ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Relax, Anya, bulong ni Kiko sa kanyang tabi, nang mahawakan niya ang kamay niya, kaya mo to. Mabilis na binawi ni Anya ang kamay niya. Kailangan bang hawakan? Baka may makakita. Part ng acting, Anya, seryosong sagot ni Kiko, ngunit may bahid ng pagtawa sa kanyang boses. Mag-asawa tayo, remember? Walang duda. Muli, inabot ni Kiko ang kamay niya, at sa pagkakataong ito, hindi na nagprotesta si Anya. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Naramdaman ni Anya ang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang braso, isang kuryente na hindi niya inasahan. Sa loob ng ballroom, agad silang naging sentro ng atensyon. Ang mga bulungan ay mas malakas kaysa sa reunion. Mga mata na nakatingin sa kanya, may pagtataka, may pagdududa. Alam niya na ang balita tungkol sa bagong asawa ni Enrique Alonzo ay kumalat na parang apoy. Enrique, Eloy boy. And this must be your lovely wife, Anya, bati ng isang matabang negosyante, papalapit sa kanila. Magandang gabi po, sagot ni Anya, pilit mumingiti. Pakiramdam niya, laging may sumusuri sa kanyang bawat galaw. Habang naglalakad sila sa gitna ng maraming tao, napansin ni Anya ang ilang pamilyar na mukha. Mga dating kaklase na kasama sa high school reunion. Ang mga mata nila ay nakatingin sa kanya na puno ng pagtataka at paghusga. Narinig niya ang mga bulungan, si Anya. Ikakasal sa ganyang ka-successful na tao. Sigurado ka? Baka naman arranged marriage. Di ba yan yung babaeng sinisiraan ni Marco? Napakapit ng mahigpit si Anya sa braso ni Kiko. Ang kanyang pader ay unti-unting bumibigay. Ang takot na husgahan, ang takot na pagtawanan, ay nagbabalik. Naramdaman ni Kiko ang paghigpit ng hawak ni Anya. Huminto siya at lumingon sa kanya. Okay ka lang, tanong niya, may bahid ng pag-aalala sa tinig. Tumango lang si Anya. Ayaw niyang magsalita, baka mabasag ang kanyang boses. Excuse us for a moment, sabi ni Kiko sa mga taong nasa paligid nila. Hinila niya si Anya sa isang tahimik na sulok ng ballroom. Huminga ka ng malalim, Anya, payo ni Kiko. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi nila. Wala silang alam. Pero, alam nila, bulong ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Alam nila ang nangyari. Alam nila ang kahihiyan ko. Walang sinuman ang may karapatan na ipahiya ka, Anya, matigas na sabi ni Kiko.
Kung sino man ang gumawa niyan, siya ang may problema, hindi ikaw. Biglang tumama ang mga salita ni Kiko sa puso ni Anya. Sa buong buhay niya, siya ang naglagay ng sisi sa kanyang sarili. Siya ang umako ng kahihiyan. Pero ngayon, may nagsasabi na hindi niya kasalanan. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino. You are here because you deserve to be here. Not because of Marco, but because of who you are, dagdag ni Kiko, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya ng buong pag-unawa. Sa sandaling iyon, nakita ni Anya ang ibang Kiko. Hindi lang ang si na walang emosyon, kundi ang isang tao na may malalim na pangunawa, na may kakayahang magbigay ng tunay na kapanatagan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng bahagya. Bumalik sila sa gitna ng kasiyahan. Habang nasa isang sulok si Anya, kinakausap ni Kiko ang ilang negosyante. Narinig niya ang bawat matatalino nitong sagot, ang kanyang kahandaan sa bawat tanong. Ang kanyang galing sa pakikipag-usap sa iba't ibang uri ng tao ay kahanga-hanga. Nakita ni Anya kung paano siya respetuhin ng mga tao. Isang matandang babae ang lumapit kay Anya. Miss Anya, ang ganda-ganda mo. Sabi ng anak ko, napakabait mo raw sa office. Nagulat si Anya. Office po. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba alam? Ang Alonzo Group may branch na sa lugar ninyo. Ang anak ko ang nagmamanage doon. Sabi niya, may Anya de la Cruz daw silang tinitingala, na laging tumutulong sa mga empleyado. Napakunot ang noo ni Anya. Hindi siya nagtatrabaho sa Alonzo Group. Hindi niya maintindihan. Bakit may ganoong salita ang matandang babae? Biglang naramdaman ni Anya ang vibrate ng kanyang cellphone. Isang unknown number na naman. Agad siyang kinabahan. Kakaiba ang nararamdaman niya sa tawag na ito. Parang pamilyar. Sumilip siya sa screen. Mayroong isang text message. From Positibo 639 rarararararara. Alam mo bang hindi ko matanggap ang nangyari? Hindi ito magtatapos sa akin na magiging talunan. Babalik ako, Anya. At mas magiging malala ang gagawin ko sa'yo. Hindi ka pa tapos sa akin. Hindi mo kailanman matatakasan ang nakaraan. Napahawak si Anya sa kanyang dibdib. Si Marco. Ang boses na yon. Ang banta. Nagtatago siya. Ngunit may kakayahan siyang magpadala ng mensahe. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakaramdam siya ng matinding takot. Tiningnan niya si Kiko na abalang kausap ang ilang tao. Sa sandaling iyon, ang kanyang tagapagligtas ay naging kanyang preso. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang takot, naramdaman din niya ang isang munting pagnanais. Ang pagnanais na ipagpatuloy ang laban. Ang pagnanais na maging malaya. Pero paano? Kung patuloy siyang hahabulin ng multo ng nakaraan. Hindi makatulog si Enrique Kiko Alonzo. Ang mga salita ni Anya sa charity gala, ang pagkabigla nito sa mga bulungan, ang panginginig ng kamay nito nang hawakan niya, ay nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang bigat. Naramdaman niya ang matinding pag-aalala para kay Anya. Alam niya ang lalim ng trauma na dinadala nito. Ang pagbabanta ni Marco Reyes ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang ito tungkol sa pera o negosyo. Ito ay personal. At ngayon, si Anya ang nasa gitna. Sa madaling araw, dumiretso si Kiko sa kanyang opisina. Ayaw niyang sayangin ang oras. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol kay Marco Reyes. Mas detalyado kaysa sa dati. Hindi lang ang kasalukuyan nitong mga krimen, kundi pati na rin ang nakaraan nito. Ang pinanggalingan ng pagiging isang manloloko. Sarah, tawag niya sa kanyang assistant nang dumating ito. I-pull out mo ang lahat ng information tungkol kay Marco Reyes. Lahat. Personal background, educational records, previous employment, social media activities. Lahat ng koneksyon niya. Lahat ng dating kasintahan niya. Gusto kong makita ang pattern ng kanyang pag-isip. Yes, sir, sagot ni Sarah na may halong pagtataka. Alam niyang seryoso ang Kiko sa kaso, pero ang ganitong level ng investigasyon ay bihira. Habang naghihintay ng report, napatingin si Kiko sa litrato ni Anya na nakunan ng isa sa kanyang mga tauhan sa gala. Simple ngunit elegante. Ang kanyang ngiti ay pilit, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng kalungkutan. Napakagat ng labi si Kiko. Ang desisyon niyang protektahan si Anya ay hindi na lang basta isang kalkulasyon. Mayroon ng personal na pakiramdam dito. Pagdating ng report, agad itong binuksan ni Kiko.
Ang bawat pahina ay nagpapakita ng isang mas madilim na larawan ni Marco. Hindi lang pala si Anya ang naging biktima ng kipustahan o pagpapahiya. May iba pa. Mga babae na niloko sa pera o sa pag-ibig at pagkatapos ay pinahiya kapag nakuha na ni Marco ang gusto niya. Isang pattern ng pang-aabuso sa emosyon at pinansyal. At pagkatapos, isang partikular na detalye ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan. Isabel Garcia. Napakunot ang noo ni Kiko. Isabel Garcia. Ang pangalan ng kanyang pinsan. Namatay ito ilang taon na ang nakalipas dahil sa depresyon, matapos umanong masira ang reputasyon nito ng isang lalaki. Naging masikip ang kanyang dibdib. May connection ba? Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol kay Isabel Garcia. Lahat ng koneksyon niya kay Marco Reyes. Pati ang detalye ng pagkamatay niya. Samantala, dumating si Anya sa tanggapan ni Kiko para sa kanilang lingguhang check-in. Iyon ang napagkasunduan nila. Upang magplano at magpanggap sa publiko. Pagpasok ni Anya, napansin ni Kiko ang pagbabago sa aura nito. Mas tahimik, mas alanganin. Tila may dinadalang mabigat. Anya, bati ni Kiko. Kumusta ka? Okay lang, sagot ni Anya, ngunit ang kanyang tinig ay mahina. Gusto ko lang malaman ang plano para sa linggong ito. Gusto ko nang matapos ito. May natanggap ka bang mensahe? Direktang tanong ni Kiko. Nagulat si Anya. Napatingin siya kay Kiko at biglang naramdaman niya ang luha. Mabilis niya itong pinunasan. Paano mo nalaman? Nakahanda na ako, Anya. Alam kong hindi titigil si Marco. Ito ang modus niya, paliwanag ni Kiko. Kailangan nating maging handa. Ano ang sinabi niya? Ibinigay ni Anya ang kanyang cellphone kay Kiko. Binasa ni Kiko ang mensahe. Ang banta. Ang pagbabanggit sa nakaraan. Ang galit ni Marco. Huwag kang mag-alala, Anya. Hindi kita hahayaan na saktan niya ulit, sabi ni Kiko. Ang kanyang tinig ay mas determinado kaysa kailanman. Naramdaman ni Anya ang isang kakaibang ginhawa sa mga salita ni Kiko. Ngunit kasabay nito, isang alon ng emosyon ang bumalot sa kanya. Biglang naalala niya ang matandang babae sa gala na nagsabing may Anya de la Cruz daw sa branch office ng Alonzo Group. Kiko, totoo ba na may Anya de la Cruz sa office niyo? Na pinupuri ng mga empleyado niyo? Tanong ni Anya, may bahid ng pagtataka. Tumingin sa kanya si Kiko, bahagyang nagulat. Paano mo nalaman yan? May nakasalubong akong babae sa gala, paliwanag ni Anya. Ngumiti si Kiko. Yes. Totoo. Isa siya sa mga project manager doon. Anya de la Cruz din ang pangalan. Coincidence lang. Malayo ang lugar niya sa'yo. Nakahina ng maluwag si Anya. Coincidence lang. Pero bakit pakiramdam niya may mas malalim pa rito? Habang nagpaplano sila para sa susunod nilang galaw, biglang tumunog ang telepono ni Kiko. Ang private investigator. Sir Enrique, may nakita po kami. Si Isabel Garcia. She was indeed involved with Marco Reyes. And based on our findings, malaki ang kinalaman ni Marco sa pagkasira ng buhay niya hanggang sa nagpakamatay siya. Nanlaki ang mga mata ni Kiko. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Nagulat din si Anya sa narinig niya kahit hindi niya lubos na maintindihan. Ang kanyang pinsan. Si Isabel. Napatayo si Kiko, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. May kinalaman si Marco sa pagkamatay niya. Tanong ni Kiko, ang boses niya ay halos hindi marinig. Opo, sir. Naging biktima rin siya ng panloloko ni Marco. Pero mas malalim. Financial at emotional abuse. Nascam siya ng malaking pera at siniraan din ang reputasyon niya. Marco Reyes, bulong ni Kiko, ang kanyang tinig ay puno ng galit na hindi pa naririnig ni Anya mula sa kanya. Talagang babayaran mo ito. Naiwan si Anya na nakatulala habang nakikita ang matinding galit sa mukha ni Kiko. Ang pangalan ni Isabel Garcia, ang pagkabigla ni Kiko, at ang huling linya mula sa private investigator, malaking kinalaman ni Marco sa pagkasira ng buhay niya hanggang sa nagpakamatay siya, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi niya lubos na maintindihan ang lalim ng koneksyon, ngunit sapat na yon upang maramdaman niya ang lamig ng balat. Marco Reyes, isang halimaw. Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Kiko. Ang kanyang galit ay halata,
at mabilis siyang naglabas ng utos sa kanyang assistant na ischedule ang mga pulong sa legal team at sa investigador. Ang buong aura niya ay nagbago, mula sa pagiging kalmado at kalkulado, siya ay ngayon ay naging isang taong puno ng determinasyon at puot. Ramdam ni Anya ang tensyon sa opisina. Napagtanto niya na ang dahilan ng pagtulong ni Kiko sa kanya ay hindi lang basta pagiging protector o parte ng planong negosyo. Mas malalim pa. May personal na koneksyon. Kiko ni. Mahina niyang tawag. Tumingin si Kiko sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anya, kailangan ko ng oras. Pero sino si Isabel Garcia? Lakas loob na tanong ni Anya. Bumuntong hininga si Kiko. Pinsan ko siya. Nagpakamatay siya ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa Marco Reyes na yan, may bahid ng pait sa kanyang boses. Ang akala namin noon, simpleng depression lang. Pero ngayon, lumalabas na ginamit siya ni Marco, niloko ang pera niya, sinira ang pangalan niya. Siya ang isa sa mga biktima ni Marco bago ka. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kaya niya. Hindi lang siya ang biktima. Marami pala sila. At isa sa kanila ang pinsan ni Kiko. Ang pagtatago ni Kiko sa impormasyong ito ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ngunit ang kahulugan na iyon ay nagdala ng panibagong alon ng sakit kay Anya. Kung alam na ni Kiko ang lahat mula simula, kung may personal na galit na siya kay Marco, bakit hindi niya ito sinabi sa kanya? Bakit kailangan pa rin ng peking kasal? Hindi ba sapat na ang sinasabi niya? Naramdaman ni Anya na parang ginamit na naman siya. Parang pawn lang siya sa malaking laro ni Kiko laban kay Marco. Kaya pala, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya pala ang lahat ng ito. Kaya pala ganoon ka determinado. Hindi lang sa akin. Hindi lang sa kumpanya mo. Dahil sa pinsan mo. Walang imik si Kiko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, malalim ang iniisip. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Anya, mas tumataas ang boses. Bakit kailangan pang gumawa ng palabas? Bakit kailangan pang magpanggap na asawa ko? Kung alam mo na ang lahat, kung may personal na galit ka na, bakit hindi mo na lang hinarap si Marco sa legal na paraan? Lumingon si Kiko kay Anya. Hindi mo naintindihan, Anya. Ang mga taong tulad ni Marco, mahirap silang mahuli. Maraming loophole. Kailangan ng malaking impact. Kailangan ng matinding kahihiyan para hindi na siya makabalik. At ginamit mo ako para sa impact na yon, may halong galit na tanong ni Anya. Para maging bahagi ako ng paghihiganti mo. Hindi paghihiganti ang tawag doon, Anya. Hustisya, giit ni Kiko, ang kanyang tinig ay tumataas. Niyaya kitang sumama sa akin para protektahan ka, para tulungan kang maging malaya sa takot, at para makakuha tayo ng hustisya para sa lahat ng mga biktima ni Marco. Kahit na ako ang magmukhang kawawa sa huli. Kahit na ako ang maging sentro ng mga bulungan, sagot ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko ba sapat ang kahihiyang dinanas ko noon, Kiko? Kailangan pa bang maging ganito? Na ang lahat ng pagpapanggap na ito ay para lang sa malaking plano mo. Naramdaman ni Anya ang pagdududa. Ang mga kondisyon niya sa pagpapanggap na asawa ay biglang lumabo. Ang kanyang puso ay nabasag sa pag-isip na lahat ng proteksyon na ipinakita ni Kiko ay may nakatagong motibo. Kung ganoon, wala na akong pakialam sa deal na yan, sabi ni Anya, tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi ko kailangan ang peking proteksyon. Hindi ko kailangan ang peking pag-aasawa. Kakayanin ko ang Marco na yan mag-isa. Naglakad siya patungo sa pintuan, ang bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya, bumalik siya sa simula. Naging biktima muli. Hindi lang ni Marco, kundi pati na rin ni Kiko. Ang mga pader na pilit niyang itinayo ay gumuho. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagkadismaya. Anya, sandali, tawag ni Kiko, ngunit hindi na siya lumingon. Nang makalabas siya sa opisina ni Kiko, agad siyang tumakbo palabas ng gusali. Ang kanyang isip ay puno ng galit at sakit. Ayaw na niyang makita si Kiko. Ayaw na niyang magtiwala. Nang makarating sa kanyang apartment, dumiretso si Anya sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga balita. Ngayon, nakita niya mga artikulo tungkol sa bagong kasal ni Enrique Alonzo. Mga komentaryo tungkol sa dating high school incident. Mga teorya kung bakit nagpakasal ang isang sa isang ordinaryong babae na may nakaraan. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay unti-unting lumalabas.
Kasabay nito, isang pop-up notification ang lumabas sa screen niya. Mula sa isang hindi pamilyar na account sa social media. Isang larawan. Isang lumang larawan niya. Sa high school. Nakasuot ng basang-basa na uniform, nakayuko, umiiyak. At sa likod niya, si Marco Reyes, mumunguya ng bubblegum, may ngisi sa mukha. May kasamang caption. Naaalala niyo pa ba to? Ang pathetic na si Verd na biniktima ko. Well, mukhang hindi pa rin siya nagbabago. Ang asawa niya. Isa lang yan sa mga pound ko. Maghintay lang kayo. Ang totoo, mas masahol pa siya sa akin. Akala nyo, tapos na. Simula pa lang to. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Huminga siya ng malalim, ngunit bigla itong naging hirap. Nanginginig ang buong katawan niya. Lumalabas na ang lahat ng kanyang sikreto. Si Marco. Nakuha niya ang lahat ng kanyang data. Ang kanyang reputasyon ay nawawasak. Ang kanyang takot ay bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Pakiramdam niya, walang silbi ang lahat. Nawala ang lahat. Ang kanyang mundo ay gumuho. Pagkabasa ni Anya sa post ni Marco, napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa naramdaman niya ang alat ng dugo. Ang larawan. Ang caption. Ang pagkabigla at matinding kahihiyan ay lumamon sa kanya. Tumayo siya, pero naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Biglang umalinggaw sa kanyang isip ang boses ni Marco, 32 years old and never been kissed. That bet I made? I won that fair and square. At ngayon, iyon na ang laman ng internet. Ang kanyang pinakamalaking sikreto, ang kanyang pinakamalalim na kahihiyan, ay nakalatag para makita ng buong mundo. Nagsimula ang kanyang cellphone sa walang tigil na pag-vibrate. Mga notification mula sa iba't ibang social media platforms. Mga mensahe, mga mentions, mga comments. Binuksan niya ang isang social media API. Puro posts tungkol sa kanya. May mga nagtatanong. May mga nagbibiro. May mga nagagalit. May mga nagpapaawa. Totoo ba to? 32 years old na virgin. Kawawa naman. Buti nga sa kanya. Nakuha ang kapalit. Kaya pala nagpakasal sa si, desperada. Bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Pinikit ni Anya ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang luha. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako pathetic. Hindi ako kawawa. Pilit niyang sinasabi sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Lumipas ang oras, ngunit hindi humihinto ang pagdagsa ng mga mensahe. Ang kanyang pangalan ay trending. Ang kanyang buhay ay naging isang pampublikong circus. Nagring ang kanyang cellphone. Si Belle. Hindi niya ito sinagot. Ayaw niyang makipag-usap. Ayaw niyang marinig ang kahit sino. Ayaw niyang maawa ang kahit sino sa kanya. Sunod-sunod na ring. Si Kiko. Hindi niya rin sinagot. Ang kanyang isip ay puno ng galit kay Kiko. Ang lahat ng ito ay dahil sa peking kasal na yon. Dahil sa pagiging bahagi niya ng planong iyon. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nagtiwala siya. Nagsisisi siya na pumayag siya. Naramdaman ni Anya ang pagkabigo. Buong buhay niya, pilit siyang nagtatago sa anino ng Marco Reyes. Pilit siyang gumagawa ng paraan para makalimutan ang nakaraan. Ngunit ngayon, mas malala ang nangyari. Mas masakit. Mas nakakahiya. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Niyugyug siya ng kanyang pag-iyak. Wala na, bulong niya sa pagitan ng hikbi. Wala na akong mukhang ihaharap. Wala na akong karapatan na lumabas ng bahay. Sa loob ng 2 araw, hindi lumabas ng apartment si Anya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Belle o ni Kiko. Nagpa-deliver lang siya ng pagkain at inumin. Ang kanyang apartment ay naging piitan. Ang kanyang isip ay naging preso ng kanyang sariling kahihiyan. Lumabas ang mga bagong artikulo, mas detalyado pa. Ang mga dating kaklase na nagbibigay ng kanilang testimonya tungkol sa nerdy at awkward na si Anya. Ang kanyang pagiging lonely at walang jowa. Ang bawat salita ay parang asin na inilalagay sa kanyang sugat. Narinig niya ang katok sa pintuan. Matagal. Pagkatapos may boses. Yana! Buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Nag-aalala na ako sa'yo. Si Belle. Hindi sumagot si Anya.
Hinayaan lang niya ang pagkatok na mawala. Maya-maya, may narinig siyang parang tunog ng lock-picking. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Si Belle. At sa likod niya, si Kiko. Ang mga mata ni Kiko ay puno ng pag-aalala. Anya, mahinang tawag ni Kiko. Lumabas kayo, sigaw ni Anya, ang kanyang boses ay basag. Ayoko kayong makita. Lumabas kayo. Lumapit si Belle at yumakap sa kanya. Yana, hindi ka namin iwan. Hindi ka namin pababayaan. Huwag kang mag-isa. Ginawa niyo to sa akin, sigaw ni Anya, tinutulak si Belle palayo. Dahil sa inyo, nagkaganito ang buhay ko. Dahil sa peking kasal na yan. Ginawa niyo akong katawa-tawa. Nakatayo lang si Kiko sa pintuan, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng sakit. Anya, hindi totoo yan. Hindi kita ginamit. Hindi ko ginusto na mangyari ito sa'yo, paliwanag ni Kiko, ang kanyang tinig ay mahinahon, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Marco ang gumawa nito. Siya ang may kasalanan. At lalabanan natin siya. Hindi na, sigaw ni Anya, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Wala na akong lakas. Wala na akong mukhang ihaharap. Hindi na ako makakalabas. Gusto ko na lang maglaho. Sana hindi na lang ako nabuhay. Napaupo muli si Anya sa sahig, umiiyak. Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang ni all is lost moment. Pakiramdam niya wala na siyang saysay. Ang kanyang pinakamalalim na takot ay natupad. Tinitigan siya ni Kiko. Nakita niya ang pagbagsak ni Anya. Ang bawat salita nito ay tila tumatama sa kanyang puso. Ang pagkabigo. Ang kawalan ng pag-asa. Ang pagnanais na maglaho. Sa sandaling iyon, isang matinding realization ang tumama kay Kiko. Ang paglaban kay Marco ay hindi lang tungkol sa katarungan o paghihiganti sa kanyang pinsan. Ito ay tungkol din sa pagliligtas kay Anya. Hindi lang sa pisikal na banta, kundi sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Kiko, dahan-dahan, at umupo sa tabi ni Anya. Hindi niya ito hinawakan. Nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi mo pwedeng sabihin yan, Anya. Hindi ka maglalaho. Hindi ka pababayaan, sabi ni Kiko. Marco may have stripped you of your dignity publicly, but he cannot strip you of your worth. Haharapin natin ito, Anya. Magkasama tayo. Hindi ka mag-isa. Hindi sumagot si Anya. Umiyak lang siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit at pagkabigo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya, siya ang pinakamahina, pinakawalang silbi na nilalang sa mundo. Napakasakit para kay Enrique, Kiko, Alonzo na makita si Anya na ganoon ang kalagayan. Ang kanyang pag-iyak, ang kanyang mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi pa niya nakita ang sinuman na ganoon kasira. Ang puso niya ay kumirot. Sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay hindi na lang tungkol kay Marco, o sa kumpanya, o sa pinsan niya. Ito ay tungkol kay Anya. Ang pagliligtas sa kanya mula sa kanyang sariling dilim. Naupo si Kiko sa tabi ni Anya sa sahig. Hindi niya ito hinawakan. Alam niyang kailangan ni Anya ng espasyo. Nandoon lang siya, tahimik na naghihintay, habang patuloy sa pag-iyak si Anya. Si Belle, sa kabilang banda, ay mahigpit na nakayakap kay Anya, pilit na pinaparamdam ang kanyang presensya. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unting humina ang hikbi ni Anya. Pero nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay namamaga at pula. Anya, mahinang sabi ni Kiko, ang kanyang boses ay malumanay, hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ka mahina. Alam kong pakiramdam mo ay ganoon ngayon, pero hindi. Hindi mo naiintindihan, bulong ni Anya, ang kanyang tinig ay basag. Ang buong buhay ko, pilit kong tinatago ang sikretong yan. Pilit kong kinalimutan ang kahihiyan na yan. At ngayon, lahat ng tao sa Pilipinas, alam na ang lahat. Paano pa ako lalabas? Paano pa ako mabubuhay? Bumuntong hininga si Kiko. Naiintindihan kita, Anya. Alam kong napakasakit. Pero may mas masakit pa sa dinaranas mo ngayon. Tumingin si Anya kay Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang pamuhay sa takot, patuloy ni Kiko. Ang pamuhay sa anino ng nakaraan. Ang hindi mo pagiging totoo sa sarili mo dahil sa takot na husgahan. Sa tingin mo, hindi ko yan naintindihan? Umupo ng tuwid si Kiko.
Tinitigan niya si Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na ipaintindi ang lahat. Anya, ang pinsan kong si Isabel. Hindi lang niya sinira ang buhay niya. He made her believe she was nothing. Walang kwenta. Walang silbi. Walang nagmamahal. At iyon ang mas masakit kaysa sa anumang sikreto na pwedeng ilabas. Ang mawalan ng pag-asa sa sarili mo. May gusto akong ikwento sa'yo, Anya, sabi ni Kiko, ang kanyang tinig ay mas malalim na ngayon. Ang nanay ko at ang nanay ni Bella ay magkapatid sa ama. Ang nanay ni Bella ay mas bata. Ang tatay ko, isang mayaman at makapangyarihang negosyante, ay nagkaroon ng affair sa isang mahirap na babae, ang nanay ni Bella. Nagkaroon sila ng anak, si Bella. Pagkatapos, bumalik ang tatay ko sa nanay ko. Hindi nalaman ni nanay ang lahat hanggang sa namatay si tatay at lumabas ang lahat ng sikreto. Nagpatuloy si Kiko, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila bumabalik sa nakaraan. Akala ko, perpekto ang pamilya namin. Pero isang araw, gumuho ang lahat. Hindi lang kami, kundi pati na rin ang nanay ni Bella at si Bella. Tinanggap ko ang responsibilidad kay Bella dahil kapatid ko siya. Pero ang pinsan kong si Isabel, napakabait niyang tao. Masaya. Mahilig sumayaw. Pero simula nang makilala niya si Marco, nagbago siya. Naging malungkot. Naging tahimik. Ni minsan, hindi ko siya pinakinggan ng sapat. Naging abala ako sa negosyo. Naging abala ako sa pagiging perpekto. At dahil doon, nawala ang pinsan ko. Lumingon si Kiko kay Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdadalamhati. Kaya nga, Anya, hindi ko hahayaan na mangyari sa iyo ang nangyari kay Isabel. Hindi ako titigil hanggat hindi nabubulok sa kulungan ang Marco Reyes na yan. Hindi ko hahayaan na kainin ka ng takot. Hindi ka man lang nakakaganti, pero natatakot ka na. Hindi ka pa nakakalaban, pero sumusuko ka na. Hindi mo deserve yan, Anya. Nanginginig si Anya. Ang kwento ni Kiko. Ang sakit sa kanyang mga mata. Ang pagdadalamhati niya para sa pinsan niya. Nakita niya ang kanyang sarili sa kwento ni Isabel. Ang pagiging biktima. Ang pagkawala ng pag-asa. Anya, I know I made mistakes. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng detalye. Pero ang intensyon ko ay hindi para gamitin ka, patuloy ni Kiko. Gusto kitang tulungan. Dahil sa tingin ko, pareho tayo. Pareho nating gusto ang hustisya. Pareho nating gustong maging malaya. Ikaw mula sa takot mo. Ako mula sa konsensya ko. Biglang yumakap si Belle kay Anya. Yana, totoo ang sinasabi ni Kuya Kiko. Siya ang tipo ng tao na hindi basta-basta nagpapakita ng emosyon. Pero alam kong totoo ang sinasabi niya. At mahal kita, Yana. Hindi ka namin pababayaan. Lalabanan natin sila. Nagsimulang tumulo ang luha ni Anya, pero ngayon, hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pag-unawa. Luha ng ginhawa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Kiko. Nakita niya ang pagmamahal ni Bella. Hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring pag-asa. Mayroon pa ring mga taong nagmamalasakit. Kaya ko pa ba? Bulong ni Anya. Kaya mo, Anya. Higit pa sa iniisip mo, sagot ni Kiko, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala. Hindi ka lang basta isang biktima. Ikaw si Anya de la Cruz. Ang taong lumaban sa loob ng maraming taon. Ang taong nagtatago ng lakas na hindi mo pa nakikita. Oras na para ilabas mo yan. Tinitigan ni Anya ang mga mata ni Kiko. Sa mga mata nito, nakita niya hindi lang ang pag-aalala, kundi ang tiwala. Ang paghanga. Dahan-dahan tumayo si Anya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang galit. Ang sakit. Ngunit kasama nito, isang bagong determinasyon. Isang bagong lakas. Hindi na ako magtatago, Kiko, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay mas matatag na. Lalabanan natin sila. Lahat sila. Lalo na si Marco Reyes. Nagulat si Kiko sa pagbabago sa mukha ni Anya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay ngayon ay may ningning ng paglaban. Isang ningning na hindi niya inaasahan. Isang kagandahan na ngayon lang niya nakita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Anya, Yana de la Cruz ng kakaibang lakas. Hindi ito ang lakas ng isang taong walang takot, kundi ang lakas ng isang taong handang harapin ang takot.
Ang mga salita ni Kiko, ang pagdadalamhati niya para sa pinsan niyang si Isabel, at ang pagmamahal ni Belle ay naging gasolina na nagpaapoy sa kanyang determinasyon. Anong plano natin? Tanong ni Anya, ang kanyang tinig ay matatag. Ngumiti si Kiko. Isang tunay na ngiti na halos hindi nakikita sa kanya. Good. Ito ang gusto kong marinig. Unang hakbang, linisin ang pangalan mo. Pangalawa, sirain si Marco Reyes ng tuluyan. Legally at emotionally. Sa loob ng ilang araw, nagtrabaho sina Anya at Kiko ng magkasama. Hindi na bilang si Peking mag-asawa para sa publiko, kundi bilang mga katuwang sa isang laban. Ipinaliwanag ni Kiko ang lahat ng legal na proseso, ang mga kailangan nilang gawin. Naging bukas siya sa lahat. Unang target, ang social media backlash. Inilabas ng legal team ni Kiko ang mga official statements na nagpapaliwanag ng sitwasyon, na nagdedetalye sa mga krimen ni Marco Reyes, at nagkukumpirma na ang high school incident ay isang malaking kaso ng pambibiktima. Pinagtulungan nilang tanggalin ang mga maling impormasyon at mapanira na posts. Samantala, nagtipon din sila ng mga ebidensya laban kay Marco. Hindi lang ang mga financial transactions, kundi pati na rin ang mga testimonya ng iba pang biktima ni Marco. Mga babaeng niloko, pinagsamantalahan, at pagkatapos ay pinahiya. Isa-isa, nilapitan sila ni Kiko at Anya na nagbibigay ng lakas sa mga ito na magsalita. Habang ginagawa ito, nakita ni Anya ang ibang Kiko. Hindi lang siya isang matalino at makapangyarihang CA. Nakita niya ang kanyang pagiging maalalahanin, ang kanyang pasensya, at ang kanyang matinding dedikasyon sa katarungan. Ang kanyang puso ay nagsimulang gumaan, at ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting bumibigay. Isang hapon, habang nagrerepaso sila ng mga dokumento sa opisina ni Kiko, biglang narinig ni Anya ang boses ni Marco sa isang press conference. Marco Reyes, lumalabas mula sa pinagtataguan, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Lahat po ng sinasabi nila ay paninira. Victims po ako dito, sigaw ni Marco sa mga reporters. Ang Anya de la Cruz na yan, naghahanap lang ng atensyon. At ang Enrique Alonzo na yan, gustong sirain ang pangalan ko dahil sa personal na inggit. Napakuyom ang kamao ni Anya. Ang kapal ng mukha niya. Huwag mong patulan, Anya, sabi ni Kiko, kalmado pa rin. Ito ang gusto niya. Ang mag-react ka. Handa na tayo. Kinabukasan, isinagawa ang isang official press conference ng Alonzo Group, kasama ang legal team ni Kiko, at sa gitna ng lahat, si Anya. Ito ang kanyang pinakamalaking pagharap. Ang huling pagharap sa kanyang nakaraan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakatayo sa harap ng maraming reporters at kamera. Ngunit nang makita niya si Kiko sa kanyang tabi, na nagbibigay ng isang maliit na ngiti ng pagsuporta, naramdaman niya ang lakas. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Anya, ang kanyang tinig ay may bahid ng kaba ngunit matatag. Nandito po ako ngayon para linawin ang lahat ng akusasyon at paninira na kumalat tungkol sa akin, at para ipagtanggol ang aking karapatan sa katotohanan. Nagsimulang magtanong ang mga reporters. Ang mga tanong ay matatalim, nakakasakit. Tungkol sa high school incident. Tungkol sa kanyang key virginity. Tungkol sa kanyang peking kasal kay Kiko. Sa bawat tanong, huminga ng malalim si Anya. Sa halip na magalit o umiyak, kalmado siyang sumasagot. Ang insidente po sa high school, totoo po. At ito po ay isang karanasan na nagdulot ng matinding trauma sa akin. Pero hindi ako ang may kasalanan. Ang gumawa ng panloloko at paninira ay si Marco Reyes, paliwanag ni Anya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kamera, tila direkta sa mga taong nanghusga sa kanya. Ang paggamit niya sa aking personal na buhay, sa aking mga pinakamalalim na sikreto, ay nagpapakita lamang ng kanyang pagiging walang moralidad at isang tunay na manloloko. Pagkatapos, tumingin siya kay Kiko. Ang relasyon po namin ni Enrique Alonzo ay nagsimula sa isang di inaasahang pangyayari. Ginawa po niya ang lahat para protektahan ako mula sa paninira ni Marco Reyes. At ngayon po, magkasama po kami sa laban na ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng biktima ni Marco Reyes. Naglabas ng mga ebidensya ang legal team ni Kiko. Mga detalye ng mga krimen ni Marco. Mga testimonya ng mga babaeng niloko niya. Ang buong kasaysayan ng kanyang panloloko. Si Marco Reyes po ay hindi lamang isang manloloko sa personal na relasyon, sabi ni Kiko, matigas ang tinig. Siya po ay isang kriminal. At handa po kaming ilabas ang lahat ng ebidensya para siya ay maparusahan.
Ang mga mukha ng reporters ay nagbabago. Mula sa pagiging pagdududa, naging pagkabigla. Mula sa paghuhusga, naging pag-unawa. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok kay Anya, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Isang bayani. At sa mga taong nanghusga sa akin, at sa mga taong nagbigay ng mga maling impormasyon, sabi ni Anya, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng dignidad, umaasa po ako na ang araw na ito ay maging simula ng pagbabago. Na ang katotohanan ang mananaig. At sana, matuto tayong maging mas mabait sa isa't isa. Pagkatapos ng press conference, bumaba si Anya mula sa podium. Naramdaman niya ang pagod, ngunit kasama nito ang isang pakiramdam ng tagumpay. Nagawa niya. Nagawa niyang harapin ang lahat. Nilapitan siya ni Kiko. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. You did great, Anya. You were amazing. Ngumiti si Anya. Isang tunay na ngiti. Ang kanyang puso ay gumaan. Ito ang pinakamalaking tagumpay niya. Hinawakan ni Kiko ang kamay ni Anya, at sa pagkakataong ito, hindi ito pilit o dahil sa acting. Natural. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Anya ang isang kuryente na mas malakas kaysa sa dati. Isang kuryente na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang init. Nagulantang sila nang biglang tumunog ang cellphone ni Kiko. Isang alerto. Mabilis itong tiningnan ni Kiko. Ang kanyang mukha ay biglang sumeryoso. Kailangan nating pumunta sa korte. Ngayon na. Si Marco Reyes nag-apply for bail. At mukhang may kakampi siyang makapangyarihan. Nagmadali sina Anya at Kiko patungong korte. Ang balita tungkol sa pag-apply ng piyansa ni Marco Reyes ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa bagong init na naramdaman ni Anya. Hindi pa pala tapos. Hindi pa tapos ang laban. Pagdating nila sa korte, napakaraming reporters at pulis. Nandoon na rin si Marco, kasama ang kanyang abogado, na mukhang may kumpiyansa sa sarili. Ngumisi si Marco nang makita niya si Anya at Kiko, isang ngisi na puno ng panunodyo. Hindi ka makakatakas, Marco, bulong ni Anya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Huwag kang mag-alala, Anya. Hindi siya makakatakas, sabi ni Kiko, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ni Marco ay pilit na dinidiskaril ang mga ebidensya. Pilit na sinisira ang kredibilidad ni Anya at Kiko. Sinabi niyang isang kasinungalingan ang lahat at si Marco ay biktima ng frame-up. Pero handa si Kiko. Ang kanyang legal team ay matapang na ipinagtanggol ang kaso. Isa-isang inilabas ang mga ebidensya, mas detalyado at mas matibay kaysa sa press conference. Mga bank statements, mga audio recordings, at ang testimonya ng mga biktima ni Marco na pinagsama-sama ni Kiko. Isa sa mga biktima, isang babaeng matagal na ring nagtatago, ay lumabas upang magsalita. Niloko niya po ang puso ko, tapos ninakaw ang lahat ng ipon ko. At pagkatapos, siniraan niya pa ako. Basag ang tinig ng babae, ngunit matapang siyang tumayo. Nagsimula ang cross-examination. Pilit na siniraan ng abogado ni Marco ang mga biktima. Pilit na hinahanapan ng butas ang kanilang mga kwento. Biglang tumayo si Anya. Huwag niyo silang sirain. Totoo ang sinasabi nila. Dahil ako rin, biktima niya. Nagulat ang lahat. Maging si Kiko ay nagulat sa aksyon ni Anya. Miss De La Cruz, hindi pa po kayo tinatawag, sabi ng hukom. Pero kailangan kong magsalita, giit ni Anya. Ang Marco Reyes na yan, sirang-sira ang buhay na dinulot niya sa maraming tao. Ang pinsan po ni N. Alonzo ay nagpakamatay dahil sa kanya. Kaya po ako nandito, para po makita ninyo ang totoo. Naramdaman ni Kiko ang paghanga. Nakita niya ang katapangan ni Anya. Ang kanyang dating takot ay nawala, napalitan ng pagnanais para sa katarungan. Sa huli, matapos ang matinding pagtatalo sa korte, pinagtibay ng hukom ang hatol. Batay sa bigat ng mga ebidensya, at sa dami ng testimonya, ang korte ay naniniwala na si Marco Reyes ay nagkasala sa lahat ng akusasyon, sabi ng hukom. Walang piyansa. Ikaw, Marco Reyes, ay mananatili sa kulungan hanggang sa iyong sentensya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang ngisi ay napalitan ng galit na mukha. Nagpumiglas siya, pero mahigpit na ang hawak ng mga pulis sa kanya. Hindi. Hindi ako papayag. Ginagawa niyo yan sa akin. Magbabayad kayo, sigaw ni Marco habang kinakalagkad siya palabas ng courtroom. Napabuntong hininga si Anya.
Sa wakas, tapos na. Ang multo ng nakaraan ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang puso ay gumaan. Naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Lumabas sina Anya at Kiko sa korte. Ang mga reporters ay nagkukumpulan, ngunit ngayon, ang kanilang mga tanong ay iba na. Puno na ng paghanga at pagkilala. Miss De La Cruz, paano niyo po nagawa yan? Sir Alonzo, anong masasabi niyo sa tagumpay niyo? Ngumiti si Anya. Ngayon, kaya na niyang ngumiti ng totoo. Ito po ay tagumpay hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng biktima. At para po ito sa katotohanan. Tumingin si Kiko kay Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Anya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi na dahil sa takot, kundi sa pag-asa. Anya, mahinang sabi ni Kiko. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Pero bago pa makasagot si Anya, biglang tumunog ang cellphone ni Kiko. Isang emergency call. Napatingin si Kiko sa screen at bumalik ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Excuse me, Anya. Kailangan kong sagutin ito. Emergency, sabi ni Kiko. Tumango si Anya. Naramdaman niya ang kaunting pagkadismaya. Gusto niyang marinig ang sasabihin ni Kiko. Lumayo si Kiko para sagutin ang tawag. Habang naghihintay si Anya, napatingin siya sa paligid. Ang mga tao. Ang mga reporter. Ang lahat. Naaalala niya ang high school. Ang kahihiyan. Ngunit ngayon wala na. Malaya na siya. Napansin ni Anya na bumalik si Kiko. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Anya, sabi ni Kiko, nilapitan siya, tapos na ang lahat. Ngumiti si Anya. Tapos na. Pero may isang bagay na hindi pa tapos, sabi ni Kiko, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Anya. Ang kontrata natin, Anya, ay tapos na. Wala na si Marco. Malaya ka na. Napabuntong hininga si Anya. Naramdaman niya ang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito ang napagkasunduan nila. Kapag tapos na si Marco, tapos na rin sila. Pero bakit parang ayaw niyang matapos? Pero, patuloy ni Kiko, hindi ko na kaya na mawala ka sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Anya de la Cruz, sabi ni Kiko, lumuhod sa harap niya, sa gitna ng maraming tao at reporters. Naglabas siya ng isang maliit na box. Hindi ito bahagi ng kontrata. Hindi ito bahagi ng plano. Pero ito ang totoo kong nararamdaman. Binuksan ni Kiko ang box at lumabas ang isang napakagandang singsing. Anya, hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig. Hindi mo pa nararanasan ang halik. Pero sana, ako ang maging una. Sana, ako ang maging kasama mo sa lahat ng karanasan. Hindi bilang peking asawa. Kundi bilang tunay na asawa. Mahal kita, Anya. Will you marry me? Nagsimulang umiyak si Anya. Luha ng kaligayahan. Luha ng pag-asa. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa dami ng emosyon. Ang tao na nagligtas sa kanya, ang taong nagbigay sa kanya ng lakas, ang taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, ay ngayon ay lumuluhod sa harap niya. Ang lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan mula sa nakaraan ay nawala. Napalitan ng pag-ibig, ng pagtitiwala, ng kaligayahan. Kiko. Sagot ni Anya, lumuluhod din siya at yumakap kay Kiko. Ang kanyang halik ay ang kanyang unang halik, puno ng pagmamahal at pangako. Nagsigawan ang mga tao. Nagsipalakpakan ang mga reporters. Ang kwento ni Anya ay hindi na kwento ng kahihiyan. Ito ay kwento ng paghilom. Kwento ng pag-ibig. Ang buhay ni Anya de la Cruz ay hindi na tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap. Isang hinaharap na puno ng pag-ibig, kaligayahan, at ng taong nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay nasa pagharap sa takot at pagtitiwala sa sarili at sa pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Anya at Kiko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat yugto ng paglalakbay ni Anya de la Cruz at Enrique Alonzo. Bilang inyong manunulat, malaking karangalan po ang maihatid sa inyo ang bawat eksena, bawat emosyon, at bawat pagbabago sa kanilang buhay. Bawat luha, bawat ngiti, at bawat pagsubok na pinagdaanan ni Anya at Kiko ay tila nararamdaman ko rin habang isinusulat ko ang kanilang kwento.
Naway ang kanilang istorya ay hindi lang nagbigay aliw, kundi nag-iwan din ng mahalagang aral sa ating mga puso. Na ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, kundi isang paglalakbay ng pagpapagaling, pagpapatawad, at paghahanap ng lakas sa ating sarili. Nasa gitna ng pinakamadilim na sandali, laging may liwanag na darating. At na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan kapag tayo ay matapang na humaharap sa ating mga takot at naniniwala sa ating sarili. Tandaan natin, ang pag-ibig ay isang pagpili, at ito ay laging nagbibigay ng pag-asa. Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong eksena, at kung paano nyo naranasan ang kwentong ito sa inyong mga puso. Ang inyong mga komento po ay napakahalaga at nakapagbibigay inspirasyon sa amin. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento na susubok at magpapakilig sa ating mga puso. Paalam at pagpalain po tayong lahat.